Kumusta? Sa vlog na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakatanyag na alamat sa Pilipinas. Ang tiktik. Isa itong bahagi ng mayamang kultura at tradisyon ng ating bansa. Kaya't ihanda ang inyong mga sarili at samahan niyo ako sa isang mahaba at masalimuot na leksyon tungkol sa tiktik. Ang tiktik ay isang uri ng aswang sa mitolohiyang Pilipino. Kilala ito bilang isang halimaw na may kakayahang magbago ng anyo at kumain ng laman loob ng tao. Kadalasan, ito ay iniuugnay sa mga buntis na kababaihan, sapagkat pinaniniwalaang ang mga tiktik ay nagkakainteres sa mga sanggol sa sinapupunan. May iba't ibang katangian ang isang tiktik. Una dito ay ang pagbabago ng anyo. Ang tiktik ay may kakayahang mag-iba ng anyo. Maari itong magmukhang isang malaking ibon o isang malaking hayop na may pakpak. Karaniwan, ito ay nagiging isang malaking paniki. Pangalawa ay ang paglipad at tunog. Ang tiktik ay kilala sa kanilang malakas na tunog ng tik-tik-tik habang lumilipad sa gabi. Ito rin ang dahilan kung bakit ito tinawag na tiktik. Sinasabing ang tunog na ito ay ginagamit upang lituhin ang kanilang biktima sa pag-aakalang malayo pa sila, kahit malapit na sila sa kanilang target. Pangatlo, pagkain ng lamang loob. Ang pangunahing pagkain ng tiktik ay ang laman loob ng tao, partikular na ang atay at puso. Kadalasan, ang mga buntis na kababaihan ang kanilang biktima, sapagkat nagnanais silang makuha ang hindi pa isinisilang na sanggol. Panghuli ay kakayahang maging invincible. May kakayahan din ang tiktik na hindi makita ng mga tao. Nagiging invisible ito upang makalapit sa kanilang biktima nang hindi napapansin. Mayroong iba't ibang paraan ang tiktik upang makapangbiktima. Una ay ang pag-aakit. Ang tiktik ay gumagamit ng kanilang kakayahan upang akitin ang kanilang biktima. Karaniwan, nagpapanggap silang mga taong kilala ng biktima upang makalapit sa kanila. Pangalawa ay paglusob sa gabi. Ang tiktik ay aktibo sa gabi. Umaatake ito kapag madilim na, sapagkat dito sila mas madaling makakagalaw ng hindi napapansin. Pangatlo ay paggamit ng dila. Sang natatanging katangian ng tiktik ay ang kanilang mahaba at matulis na dila na ginagamit nila upang kuhanin ang laman loob ng kanilang biktima, partikular na ang mga sanggol sa sinapupunan ng buntis. Unang pangontra ay ang bawang. Isa sa pinakakilalang panlaban sa tiktik ay ang bawang. Pinaniniwala ang takot ang mga tiktik sa amoy nito. Pangalawa, ang asin. Gaya ng bawang, ang asin ay isa ring mabisang panlaban. Maari itong iwisik sa paligid ng bahay upang hindi makalapit ang tiktik. Pangatlo naman ay ang buntot ng pagi. Ang buntot ng pagi ay ginagamit ding panlaban sa tiktik. Isinasabit ito sa pintuan at bintana upang hindi makapasok ang mga alimaw. Panghuli ay ang mga orasyon at agimat. Maraming Pilipino ang gumagamit ng mga orasyon at agimat bilang proteksyon laban sa tiktik. Ito ay mga dasal o mga bagay na pinagkalooban ng kapangyarihan upang itaboy ang mga masasamang espiritu. Ang tiktik ay isa lamang sa maraming nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Bagamat ito ay isang alamat, patuloy itong bahagi ng kulturang Pilipino.
Ang mga kwentong ito ay nagbibigay buhay sa mayamang tradisyon at kasaysayan ng ating bansa. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating talakayan ngayon. Kung may iba pa kayong gustong malaman o talakayin, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Salamat sa panonood, at hanggang sa susunod na vlog.